Ako at ang aking pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ito ay magababasa sa Gawa chapter 1 verse 8. Ang bawat Kristiyano ay matatawag ding mga saksi ni Kristo. Siya ang magpapatotoo sa pag-ibig ng kanyang karanasan nang siya ay sumunod sa Panginoong Hesus. At nang ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, ikaw ay matatawag na ring nasaksi ni Kristo. At dahil dito, ikaw ang mayroon ng bagong layunin, dapat tuparin at iyon ay ibahagi ang salita ng Diyos sa iyong pamilya, kaibigan at mga kakilala. Ngunit sa pagiging saksi mo kay Kristo ay mas magiging epektibo sa tulong ng banal ng Espiritu. O, di po ba? Ang banal na Espiritu po talaga ang nakakapag-ano sa atin. Pag may banal ka ng Espiritu, talagang kahit yung hindi siya, wala siyang pananampalataya, pag nakita ka, katulad ko po, alam niyo po sa akin, hindi po ako lumalapit, kasi naranasan ko before, nung hindi pa po ako talagang Kristiyano, pag nilalapitan ko, sinasabi ko, ay, may pupuntahan ako. Ang style ko ngayon, pag ako nag-evangelize, naupo lang po ako, nagigitara, tapos nakikisalamuha ko, hindi pa po ako nagsasalita ng words of God. Kasi pagka binanatan mo agad ng words of God, yung hindi pa natututo, ang sasabihin sa iyo ay, ang sasabihin po, madalis to, ang sabihin nila, lalagpas ka sa langit. Yun po, mga salitang pilosopo pa po, pag hindi pa po talaga sila, nalalaman yung totoo. Pero makikita niyo po yung mga talagang, na po, puspos na ng banal na Espiritu, kasi kahit alam na nila yung sasabihin mo, makikisama pa rin sila. Yun ang tunay na nananahanan ng banal na Espiritu, yung hindi magagalitin basta. Hindi nagagalit talaga. Kasi ang galit is hindi yan kay Lord. Oo, nagagalit siya sa mga pasaway, pero binibigyan niya tayo ng free will. Kaya nga, the bad and the good, kaya nga may langit at lupa. Kasi si Lord, binigyan niya lahat tayo ng free will in God's perfect time. Kung matigas pa rin ang ulo mo hanggang ngayon, ibig sabihin, it's not your time, sabi nga, di ba? Ito, nagkakaroon ka ng aanin at hinaharap sa buhay sa Diyos. At ito ay sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6, chapter 9, 6 to 9. O, basahin nyo na lang po ito para mas maliwanagan po kayo sa inyong mga binabasa po. Ituloy ko po. At dahil dito, ikaw ngayon ay mayroong bagong layunin. Dapat ito pa rin ay ang ibahagi ng salita ng iyong pamilya. Kagaya ng aking ginagawa, yung aking mga kapatid, kahit hindi po yan nagla-like, at least po, dumadaan po sa feeds nila. Sa aming magkakapatid ko, kasi ako lang po ata yung may FB. May FB sila, pero pang FB lang nila yun. Hindi kagaya ko po talaga na nagsishare. But, glory to God naman, dahil sa kagaganito, wala pa naman po akong narinig sa mga kuya ko o mga kapatid na ganito pa. So, ibig sabihin yung silent nila means, sinusundan din po nila ako. At nakikita ko po yun sa aming pamilya. Dahil dati, yung mga kuya ko, kapatid ko, hindi yun umuwi sa amin. Kasi sa amin baryo, mahirap. Walang pagkain doon. Pero nung nakikita ko na ngayon, alam mo, umuwi na po sila kagaya ng birthday ng tatay ko. Hindi ako nag-ambag, pero sila lahat gumastos. So doon ko nakikita na ang Diyos sa buhay namin lahat ay gumagalaw. Sige, ituloy ko po. Naranasan mo na ba na sabihin sa iba ang tungkol sa Panginoong Hesus? Ikaw, kailan mo naranasan? Ako, lagi-lagi ko yung sinasabi sa aking mga kapatid at sa aking alaga. Alam niyo, alaga ko, marunong na yung hallelujah. Ano ang kanilang magiging tugon sa inyo? Ako naman, hindi ko pa naman sila naririnig as in na ganito, but yung aking pinsan na sa amin, siya yung talagang kasama ko na naglilingkod sa Panginoon. Ano kaya sa palagay mo ang magiging hadlang sa iyo upang hindi mo maibahagi si Kristo sa iba? Ako, ang hadlang ko, nung siguro kung hindi ko nabasa yung
yung Bible, siguro hindi ko po ginagawa to. But nung nabasa ko na po ang kahalagaan ng pagbabasa at ibagi ng Panginoon, dahil alam niyo po, ang pagbabagi ng Panginoon ay isang ministry. May makinig po o wala, may maniwala sa'yo o wala, at least na ipamahagi mo. Kasi ang pagsisisi naman po, hindi sa simula talaga nasa huli. Di po ba? O, paano ka magiging epektibo na saksi ni Kristo? Ang masasabi ko po na ako is epektibo sa pamagitan ng sa buhay ko. Unang-una, sa aking pakikiugnayan sa aking mga naging employer or recent employer. Alam niyo po, kahit ang amo natin hindi po sila nagsisimba o naniniwala, pero pag nakita po nila sa amin, ay alam niyo po, para po tayong nakajakpat ng ginto. Kasi po ang mga Chinese po, mostly sila po is mga Buddhism. But pag tayo po, pag ipinakita po natin talaga na tayo totoong Kristiyano, alam nyo, isang salita na natin sila, may na sila. Kagaya ko po, one day, yung lola ko, sinita niya ako. Parang inulit niya kasi, alam mo, ang sabi ko lang, isang salita ko lang siya, tumigil siya. Tapos, at the end of that day, ang humupa na siya. Hanggang ngayon, hindi na siya basta-basta nagsasalita. Ganun po ka-epektibo pag ang Holy Spirit po talaga ay nananahan sa inyo. Kahit napakahirap na tao, pag nakita sa inyo, maniniwala talaga. Kagaya ko po. Mostly, sabi ko nga po, hindi po ako nag-evangelize na, sis, Dara! Hindi. Alam niyo, ginagawa ko, kinakaibigan ko yan. Nililibre ko yan. Kasi alam nyo bakit ko nililibre? Kasi binibigyan ako ni Lord ng many ways para gamitin ko yun. Kasi sabi nga, ang pag-evangelism kasama yung time, yung pakikisama, yung financially, yung patient. At higit po sa lahat po yan, kahit nakatalikod po dapat yung in-invite nyo, huwag nyo po siyang sinisiraan. Kasi pag the way na siniraan nyo po, parang ikaw na rin po yun na sinira mo yung sarili mo. Kasi yung hindi nakakaalam na yung pananalita mo na hindi nakaharap yung tao, ang tawag po yun is slandering sin. So, ang slandering sin po yun is, akala ng iba is kinukwento, nagkakasala po kayo pagka nagmamaritis po kayo na wala sa harap-harapan yung isang tao. So, hanggang dito na lamang po at sana'y maging epektibo ka rin, kapatid, sa iyong sarili mo na. Kasi, mahirap po magturo talaga pag ang sarili mo hindi mo makontrol. Yung isang tinukso ko lang, sinabi ka, ang pangit mo, tapos nag-response ka, ibig sabihin na wala pa yung Holy Spirit sa'yo. Kasi ang talagang may Holy Spirit ka na, andun yung gentleness, loveness, lahat po ng positive, yun po ang tinatawag na holy. Kaya nga tinawag na holy. Pagka sinita ka na ganito, tapos ang mo naman ay biglang pamalang, alam mo, ang hindi Holy Spirit ang nasa sayo, ibang espiritu na yun. So, magandang umaga po at sana ay maunawaan niyo po ang pagbabasa ng Bible is napakalaga po. Alam niyo po, ang pagbabasa ng Bible, ito lang po yung ating dapat ginagawa sa ating araw-araw. Kasi ito po, sabi nila tayong marapture man, dumating man ang Panginoon, ito po yung preparation, yung reading. Ang tama pong pagbabahagi ng salita ng Lord, kailangan turuan yung mga tao na magbasa. Kasi, para po nga po manamnam, parang pagkain mo yan ng inuuya. So, have a nice day and enjoy your life. Bye-bye!